Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang po nating pasalamatan ang ating mga kamanggagawa dyan sa United Door of Faith Church, Tala, Caloocan City, sa pangunguna ng kanilang senior pastor na si Pastor Angelo Amante at ang kanilang church program coordinator na si Sister Charlene Amante, sa kanilang pagpapatuloy sa Project Elijah Mission sa kanilang simbahan. Maraming salamat po. Binabati at pinasasalamatan din po natin ang ating kaagapay at kamanggagawa na si Brother Engineer Romar Ben David sa kanyang patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon dito sa FEBC at sa mga lingkod ng Diyos. Kasama po ang buong David family sa pangunguna ng kanilang Padre de Familia, si Engineer Romeo David. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na Assurance in Christ. Dito sa ating bansang Pilipinas, malalakas na bagyo at mga baha ang nararanasan natin. Isa na riyan ang bagyong si Yolanda, kung ito'y natatandaan pa ninyo. At mahirap natin makalimutan ang bagyong ito. Nais kong gamitin bilang ilustrasyon ang bagyong si Yolanda at ang bahang idinulot nito. Dahil sa baha na dulot nitong si Yolanda, natatandaan ba ninyo na bukod sa napakaraming nasawi, marami ring mga tao noon ang gumawa ng paraan para makaligtas sa kapahamakan. Sila ay umakyat sa ibabaw ng bubong ng kanilang bahay upang makaligtas sila sa tumataas na tubig na nagbabanta sa kanilang pagkalunod. Marami pang ibang panganib ang banta ng tubig, kasama na riyan ang mga nakamamatay na impeksyon. Natatandaan din ninyo na maraming mga mapagkawang-gawang mga tao na sumagip sa mga taong na stranded sa mga bubungan o tuktok ng mga bahay. Ang mga biktimang nakaligtas ay inilikas at dinala sa ligtas na lugar, evacuation center, kung saan hindi na sila abot ng baha at ng mga panganib na dulot ng baha. Kaagapay, ganyan ang kalagayan natin noong tayo'y nasa kasalanan pa. Ang kasalanan ay parang bagyo at bahang nagbabanta sa atin nang walang hanggang kapahamakan. Subalit dumating si Kristo upang tayo ay sagipin at ilagay sa ligtas na lugar. Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa tagumpay laban sa kasalanan, dumating na tayo ngayon sa Roma Kabanatang 8. Ipinaliliwanag sa kabanatang ito na ang tagumpay sa kasalanan ay nakatayo sa matatag na pundasyon ng katiyakan ng kaligtasan. At ang pundasyon nito ay walang kahatulan. Roma Kabanatang 8, talatang 1, ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Tama kaagapay, wala ng kahatulan, hindi na tayo papasok sa paghatol. Pagkatapos na ating sampalatayanan at tanggapin si Kristo bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo ay sinagip mula sa baha ng kasalanan at isinampa sa ligtas na lugar, sa piling ni Kristo, sa isang matatag na relasyon sa Diyos na hindi na mapapatid. Ang katiyakan ng kaligtasan ay dapat itanim natin ng malalim sa ating puso't isipan. Ang tagumpay laban sa kasalanan ay nakatayo sa pundasyong iyan. Ang katiyakan ng kaligtasan ay ginagarantiyahan ng ating Panginoong Hesus. At ito ay matatagpuan natin sa 1 Kabanatang 5, talatang 24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tatlong bagay ang ginagarantiyahan ni Kristo sa bawat mananampalatayang Kristiyano. Una, sa kasalukuyan. Ang mananampalataya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, sa hinaharap. Ang mananampalataya ay hindi na darating sa kahatulan. Ikatlo, sa nakaraan. Ang mananampalataya ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Pagsamahin natin ang mga katotohanang matatagpuan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma at ang mga katotohanang matatagpuan sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso at sa mga taga-Kolosas. Ephesians chapter 2 verses 4 to 9, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by work, so that no one can boast." Colossians chapter 3 verse 1 to 4, "Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory." Ito ang pinagsamang mga katotohanan mula sa Roma, mula sa Efeso at mula sa Kolosas. Tayo'y namatay at nalibing kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkalibing, naputol na ang ating relasyon sa kasalanan at sa lumang pagkatao. Tayo'y nabuhay na muli kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Naiugnay tayo sa isang di mapapatid na relasyon sa Diyos at sa bagong pagkatao. Tayo'y dinala sa itaas at pinaupong kasama ni Kristo sa kanyang trono sa kanan ng Ama sa langit. Dito sa kalagayang ito, tayo isinampa sa lugar kung saan wala ng kahatulan o kahatulang nagbabanta sa atin. Sa kasalukuyang panahon, nakatago ang ating buhay kay Kristo sa Diyos. Balang araw, sa pagbabalik ni Kristo ay mahahayag tayo sa kaluwalhatiang kasama Niya. Ayon yan sa 1 o sa unang 1 kabanatang 3, talatang 2. Ulitin natin minsan pa kaagapay, ang tagumpay laban sa kasalanan ay nakatayo sa matatag na pundasyon ng katiyakan ng kaligtasan. Para sa Kristiyano, wala nang naghihintay na kahatulan. Ayon sa Kolosas, kabanatang 3, sa mga talatang 2 at 3, sa kasalukuyang panahon, ang buhay ng Kristiyano ay nakatago kay Kristo doon sa Diyos. At balang araw, mahahayag ang Kristiyano sa pagbabalik ni Kristo. Ang tanong kaagapay ay ito, sino itong tao na nabubuhay ngayon sa ibabaw ng lupa samantalang ang kanyang buhay ay nakatago sa kalangitan kasama ni Kristo? Diyan natin maunawaan ang sagot ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At yan ang dapat sabihin ng bawat Kristiyano. Si Kristo, hindi ako.
Yan ang lihim ng tagumpay laban sa kasalanan. Ang pamamaraan ay kautusan ng Espiritu ng buhay. Ang pamamaraan o method na ginagamit ng Diyos upang tayo ay bigyan ng tagumpay laban sa kasalanan ay sa pamamagitan ng pamamaraan ng kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo. Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. May dalawang kautusan o batas na magkakontra sa isa't isa. Sa isang banda, naririyan ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabilang banda, naririyan ang kautusan ng Espiritu na kay Kristo. Ang kautusan o batas ng kasalanan at kamatayan ay yaong puwersa na humihila sa atin pababa tungo sa kasalanan at kamatayan. Ang puwersang ito ay kinakasangkapan niya ang makasalanang laman o lumang pagkatao, sinful flesh or old nature. Ang kautusan o batas ng Espiritu ng buhay ay yaong puwersa na humihila sa atin pataas tungo sa kabanalan at buhay. Ang puwersang ito ay inilagay sa loob natin noong tayo ay sumampalataya kay Kristo at tayo ay ipinanganak na muli. Ang puwersang ito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na inilagay ng Diyos upang manirahan sa loob natin. Sa pamamagitan ng puwersa ng Espiritu Santo ay mapagtatagumpayan natin ang puwersa ng kasalanan at kamatayan. Kung gayon, may dalawang uri ng tao. In Romans chapter 8 verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. Ang isang uri ay yaong taong lumalakad ayon sa laman. Ang taong ito ay pinaghaharian ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sa ibang salita, ang taong ito ay kay Adan. Ang pangalawang uri ay yaong taong lumalakad ayon sa Espiritu. Ang taong ito ay pinaghaharian ng kautusan ng Espiritu Santo. Sa ibang salita, ang taong ito ay kay Kristo. Ang Kristiyano ay lumipat na mula kay Adan at siya'y nakalakip na kay Kristo. Ang paglipat na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Romans 8:3, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh. Kaagapay, noong hindi pa tayo sumampalataya kay Kristo, tayo ay kay Adan. Pagkatapos na tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo ay inilipat na kay Kristo. Dito papasok ang kahalagahan ng isipan. Ngayon, ang problemang dapat lutasin ng Kristiyano ay ito. Papaano siya makakalakad ayon sa Espiritu? At papaano niya maiiwasan ang paglakad ayon sa laman? Ang lihim ng tagumpay ay matatagpuan sa wastong paggamit ng isipan. Ang sabi sa Roma Kabanatang 8 sa mga talatang 5 hanggang 8, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay na laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kagustuhan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang lihim ng tagumpay ay kung saan nakatuon ang iyong isipan. Kaagapay, ano ang laman ng iyong isip? Ano ang iyong iniisip at binubulay-bulay sa tuwina?
Kung kasalanan at mga hilig ng makasalanang laman ang iyong nasasaisip, tiyak na iyan ang iyong gagawin. Kung kabanalan at ang mga bagay na banal na espiritu ang iyong nasasaisip, tiyak na iyan din ang iyong gagawin. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo Kabanatang 12, sa mga talatang 34 at 35, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Kung ano ang laman ng dibdib, yun ang bukang bibig. Kung ano ang laman ng isip, yun ang nasasambit. Noong unang panahon, sa mga baryo at probinsya, ang mga kababaihan ay nagdadala ng tapayan na nakapatong sa ulo nila. Kung minsan, tubig ang laman ng tapayan, kung minsan naman ang laman ay suka, kung minsan ang laman ng tapayan ay gatas ng kalabaw. Ito ang isang tanong, kung may makakabangga sa iyo habang dala-dala mo ang isang tapayan sa tuktok ng ulo mo, ano kaya ang liligwak at tatapon mula sa tapayan? Ang sagot, kung ano ang laman ng iyong tapayan, yon ang liligwak at tatapon mula sa tapayan. Kung tubig ang laman, tubig din ang liligwak at tatapon. Kung sukang maasim ang laman, suka din ang liligwak at tatapon. Ang isipan at puso natin ay parang tapayan. Pinupuno natin ng sari-saring kaisipan ng ating puso't isipan. Kapag binangga tayo ng tukso ni Satanas, sa palagay nyo, ano kaya ang liligwak at tatapon mula sa ating puso't isipan? Kung mabubuting kaisipan ang nasa loob natin, yun din ang lalabas sa ating salita at gawa. Kung maruruming kaisipan ang nasa loob natin, yun din ang lalabas sa ating salita at gawa. Kaya lubhang napakahalaga ang tamang paggamit ng ating isipan. Lubhang napakahalaga kung ano ang inilalagay natin sa loob ng ating puso't isipan. Dahil dito, napakahalaga ang sabi sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 119, talatang 9 at talatang 11. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Sa talatang 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Gayun din ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Kaagapay, ang isang mabisang kasangkapan laban sa mga tukso at kasalanan ay ang pagsasaulo ng salita ng Diyos. Tuwing magsasaulo tayo ng salita ng Diyos, pinupuno natin ang ating puso't isipan ng mga banal at mabubuting bagay. At habang napupuno ang ating puso't isipan ng salita ng Diyos, nililinis naman tayo ng Espiritu Santo mula sa karumihan ng kasalanan. May isang prinsipyo ang isipan ng tao na makakatulong sa atin sa pagtalo sa mga tukso at kasalanan. Isang bagay lamang ang pwede nating isipin sa bawat sandali. We can only think of one thing at a time. Subukan niyong isipin ng sabay-sabay ang dalawang bagay. Hindi pwede. Ito ang prinsipyo ng pagsasaulo ng salita ng Diyos. Tuwing darating sa inyo ang tukso at pilit na ipapasok ni Satanas ang masamang kaisipan, isipin ninyo kaagad ang salita ng Diyos. Bigkasin ninyo ang isang talata na inyong isinaulo at magugulat kayo. Hindi makakapasok ang masamang isip sa inyo kung pinupuno ninyo ang inyong puso't isipan ng salita ng Diyos. Bilang pagtatapos, balikan natin ang ating pinag-aaralan ngayon. Una, pundasyon ng tagumpay, katiyakan ng kaligtasan, walang kahatulan para sa Kristiyano.
Pangalawa, pamamaraan ng tagumpay, kautusan ng Espiritu ng buhay. At pangatlo, kahalagahan ng pagsasaulo ng salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kaagapay, ay ito. Ano ang madalas mong ilagay sa iyong puso't isipan? Salita ng Diyos ba o makamundong kaisipan? Ito ang ating pangwakas na hamon sa pag-aaral na ito. Magsimula tayo ngayon. Magsaulo tayo ng salita ng Diyos. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga puso't isipan. Simulan natin sa pamamagitan ng pagsasaulo. Katulad ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sa Diyos ang papuri, diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang may pamagat na Assurance in Christ. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.